Hello po sa lahat po ng mga Don Bell fan at sa lahat ng mga nagmamahal kay Miss Bel Mariano and Mr. Donnie Pangilinan. Kasi ngayong araw po ay pag-uusapan po natin ang ilan sa mga interview ni Miss Bel Mariano kung saan ay meron po siyang sinagot na tanong kasi parang na-ambush interview siya dito po sa isang pagkatapos sa kanyang interview may mga follow-up questions na hindi niya inaasahan. So pag-uusapan natin yung kanyang mga sagot at yung kanilang upcoming movie ni Mr. Donnie. So ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, umpisa natin ito pong mga updates at video na lumabas po sa social media kung saan na-interview nga si Miss Bel patungkol po kay Donnie dahil may natanong po sa kanya na may kinalaman din sa kanilang movie. So panoorin natin ito. I really some close to my head. How it's a little bit confused the producer now. Hindi ka naman sa inyo. Sinidyo. Hindi ka pa sa alam dito. Sorry, dati. Ayun na yun sa matino sa trailer. Hindi ka pa sa Thank you so much. So tinanong po siya ng reporters kung tatanungin po siya patungkol dun sa tanong na nasa na nga ba si Donnie at si Bel Mariano. At ang sagot po ni Miss Bel dito is that nandito pa rin kami. Still, Don Bell ay nandito pa rin. Yun po yung kanyang sagot. At ito po isa sa mga typical questions mula po sa mga Don Bell fan. At sabi dito na according po dun sa interview na yon, if you're going to watch the whole interview of Miss Bel, sinabi niya dito na ang isa sa pinaka-emotional na role ni Miss Bel Mariano ay ito pong gaganapin na kanilang movie ni Mr. Donnie, no? Kapag sinabi ni Bel na ang role niya sa Tayo sa Wakas, ang pinaka-emosyonal na kanyang ginampanan, hindi lamang ito basta paglalarawan ng malungkot na eksena, pero mas malawak ang ibig sabihin nito. Kasi sabi niya dito, na mas malalim daw ang emosyonal na saklaw ng kanya pong gaganapang role. Sabi dito, hindi ang pag-iyak o simpleng heartbreaks ang tinutukoy dito, kundi isang malawakan na spectrum ng damdamin kung saan naipapakita ni Bel ang kahinaan, pag-asa at pag-asa ng mawala ito at ang personal na paglago ng kanyang karakter. So, according to Miss Bel, parang sinasabi niya dito na paiiyakin talaga tayo ni Bel tsaka ni Mr. Donnie dito po sa kanila pong bagong movie. Kaya pala sinabi nilang very mature role dahil gagampanan nila yung pinakamasakit na parte. So, sabi dyan, hindi lang po sila iiyak or something na parang maglalabas sila ng intense emotion dito po sa movie na to. But sinasabi nila rito na mas malawak yung emosyon na kanilang ipapakita. So sinasabi rin na mas mataas ang anticipation sa kanyang pag-arte. Ang mga naunang papel niya ay madalas na romantic, musical, drama, pero ito ang tila bibigyan siya ng pagkakataon na mag-deliver ng mas challenging at mas personal na performance na posibleng magpatunay sa kanyang maturity bilang artista. Kaya nga po talagang ito po is umaga parang mas pina-intense, no? Kaya talagang nangangailangan talaga to ng sobra-sobrang emosyon, no? Kung mapapansin po ninyo, 'di ba? Parang talagang ngayon pa lang pinoportray na ni Miss Bel, talagang inaasahan niya na po yung heavy na pag-iyak niya, no? At heavy emosyon na ipapakita nila dito. Ang mga naunang papel niya ay madalas kasi parang medyo pa-cute lang, 'di ba? So, meron din siyang tinatawag na personal na paghahanda at immersion.
Upang makapaghatid ng authentic na emosyon, tiyak na naglaan si Belle ng oras at effort para pag-aralan ng kanyang karakter mula sa backstory hanggang sa pinanggagalingan ng kanyang damdamin sa kwento. Ito ay nangangailangan ng malaking commitment, hindi lamang pugay ng kanyang talento kundi pati ng kanyang dedikasyon. Pag sinabi kasing immersion is tatanggalin mo yung talagang ikaw. Kumbaga ilalabas mo yung totoong karakter na hinihingi ng kwento. Parang isasabuhay mo talaga siya, 'di ba? Mag-a-isolate siya katulad ng ginagawa ng maraming mga artista, 'di ba? Para po talagang sila makuha nila yung tamang timpla at emosyon dun sa kanilang karakter na gagampanan. Kailangan i-immerse nila yung kanilang mga sarili. Meron din pong karagdagang konteksto sa kanyang buhay at career, relationship sa fans at love team partner. Matagal nang tinatangkilik ng publiko ang love team nila Donnie Pangilinan na mas kilala bilang Don Bell na gumawa ng maraming proyekto at nakakakuha ng malaking fanbase. Ang kanilang muling pagsasama para sa Tayo sa Wakas ay isa sa mga pinakahihintay ng mga tagahanga dahil bukod sa magandang chemistry nila, ito rin ay nagbibigay ng bagong dimension sa kanilang pag-arte. So, kailangan din na balansehin ng buhay at edukasyon. Isang kapuri-puring aspeto din ang buhay ni Belle ay ang kanyang balanse sa showbiz at edukasyon sa kabila ng kasikatan. Ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at nagtapos ng senior high school na kinatuwa at kinag-congratulate pa ng pamilya ni Donnie sa social media. Musikang nagpapahayag ng damdamin, hindi nagtatapos ang emosyonal na impluwensya ni Belle sa pag-arte. Sa kanyang album, ang mga kanta ay naglalarawan din ng karanasan ng pag-ibig mula sa pagkahulog, pagkawala, sakit at bagong pag-asa. Ito ay nagpapakita na ang kanyang pagpili ng project ay hindi lamang para sa aesthetic kundi para sa mas malalim na connection sa audience. Bakit nga ba ito mahalaga sa showbiz at sa mga fans? Ang pagiging artista ngayon ay hindi lamang basta pagganap sa harap ng kamera sa panahon ng social media at streaming platform. Mas malapit ang mga artista sa kanilang audience. Ang bawat role ay hindi lang trabaho, ito ay connection sa damdamin ng mga manonood. Ang papel na tinatawag ni Belle ang pinaka-emosyonal ay simbolo ng paglago ng isang artista mula sa kanyang mga unang araw hanggang sa kasalukuyan na may mas malalim na pagsasalarawan ng emosyon, lalim at tunay na pag-arte. So para sa mga fans, ito ay isang pagkakataon na mas makikilala si Belle hindi lang bilang artista o mga awit kundi bilang isang storyteller na may kakayang humatak ng damdamin, magsalamin ng karanasan at magbigay ng inspirasyon. Ito ay maaaring magbukas ng mga maraming oportunidad para sa kanyang hinaharap at posibleng magdala sa kanya sa mas malaking project maging sa lokal o international na antas. Pangwakas, ang bagong yugto ni Belle Mariano. Sa konklusyon, ang anunsyo ni Belle Mariano tungkol sa Tayo sa Wakas bilang kanyang pinaka-emosyonal na role ay hindi lamang isang pahayag. Ito ay marka ng kanyang evolusyon bilang artista mula sa mga naunang romansa at musikal na proyekto. So, kung tagumpay siya rito, posibleng ito ay magsilbing malaking turning point sa kanyang career. Kaya naman talagang sinasabi dito na mas binibigyan ng buhay ni Miss Belle at ni Mr. Donnie Pangilinan. Ito pong parang breaking point nilang dalawa kasi ito eh. Kasi from normal emotions, normal movies, from this kind of movie na talagang gagampanan po nila. Kaya sobra-sobra yung kanilang preparation na ginagawa. There are times na talagang hindi nila kailangan mag-usap at magkita para po talaga ma-immerse nila yung kanilang mga sarili dito. No? So inaasahan natin na may mga solo interview ang Don Belle bago pa po ilabas yung official trailer. Kasi yung nakita po natin, ano pa lang yun, patikim pa lang. Hindi pa po talaga yun yung pinaka-trailer talaga ng kanilang movie. So yun po yung aabangan natin for the next trailer bago po ilabas yung kanilang official movie. So congratulations in advance Miss Belle and Mr. Donnie Pangilinan para po sa kanilang bagong movie. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Darage channel. God bless everyone.